Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan is all about the presidents and the president's daughters. Di ba? So kasi may mga article po tayong nabasa na mukhang yung isang president matutuwa. Yung isa namang presidente, walang pakialam. At yung kanilang mga daughters, mukhang may future. So bago po tayo magsimula ng ating talakayan, opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page pala. No? At ganun din po tayo magbibigay-pugay sa ating mga channel members at ganun din po sa mga subscribers at nagpi-play ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. And shout out nga pala diyan po sa mga nasa Palawan, lalong-lalo na po diyan sa PCSDS. No, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating mumunting YouTube channel. Okay, so umpisahan po natin ang isang magandang balita sa isang former president. No, at dito po matutuwa po ang napakalaking grupo na kung saan yung mga totoong loyalista ng pamilyang ito ay magsasabing panalo tayo. Walang katotohanan yung naratiba na ang aming iniidolong si Apo Lakay ay magnanakaw. Walang katotohanan yung aming iniidolong si former First Lady Imelda Marcos ay magnanakaw o ang pamilyang Marcos ay magnanakaw. Bakit? GMA News Online. Supreme Court upholds Sandigan 2012 decision junking ill-gotten wealth case versus Marcos estate. So ibig sabihin itong sino bang branch of government, anong ahensya ng gobyerno ang nangangasiwa diyan sa paghahanap daw po ng mga ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Walang iba kundi ang Presidential Communication on Good Governance. Tama po ba? Correct me if I'm wrong. O yung PCGG. Inakyat na po nila sa Supreme Court ito. The highest court in our land. So noong 2012, nag-decide ang Sandigang Bayan na i-junk yung kaso because of lack of evidences. Inakyat nila sa Supreme Court. And now the Supreme Court decided. Eto po. The Supreme Court has affirmed a Sandigan Bayan 2012 decision that dismissed an ill-gotten wealth case against the estate of former President Ferdinand Marcos Sr. and others. In a 62-page decision, the Supreme Court en banc upheld the Sandigan Bayan's June 2012 decision and September 2012 resolution that dismissed the government's second amended complaint for reversion, reconveyance, restitution, accounting, and damages. Diyos mio, ang daming talagang sobrang panggigipit nitong PCGG na siyang Executive Order number 1 ng inyong magaling na yumaong kurikong. Biro nyo Executive Order. It can be repelled by another Executive Order. Hindi po yan batas yung nag-create ng ahensya na yan. Na ang tanging layunin, walang ibang layunin, kundi habulin daw ang mga ill-gotten wealth ng Marcoses. 1986 o 1987 na-create sila. Hanggang ngayon, ilang dekada na, yan pa rin ang trabaho nila. Isang Marcos na ang nakaupo, yan pa rin ang hinahanap nila. So therefore, itong PBBM, hindi siya nakikialam dyan. Nakita nyo? Di po ba? Pwede niya, may kapangyarihan siyang itigil na yan. Dahil walang pakinabang ang gobyerno dyan. Yung mga nandyan, sumasahod. Kaya nga sabi ni Amy Marcos, mga kababayan, the 1987 Constitution was created for them. Yan. Kaya dapat mapalitan ang 1987 Constitution because it's only
the revenge of the Aquinos to the Marcoses. O ngayon, itong desisyon ng Supreme Court en banc, which upheld the decision of Sandigan Bayan on June 2012 and September 2012 against the government, sampal po ito sa kanila. Wala na. Ano pang gagawin nyo? Mag-motion for reconsideration kayo, mag-MR kayo, o what new evidence you can show? Kung yung Sandigan Bayan nagdesisyon na hindi matibay yung mga ebidensya ninyo, ha? Ano pang ipapakita nyong mga bagong ebidensya sa Supreme Court? Kung itong mag-EMR pa, itong gobyerno sa pamamagitan ng PCGG, you are just fooling yourself. You are making a mockery of the Supreme Court even though that thing is granted for you if there is a final decision. If this is a final decision, no more motion for reconsideration. Correct me if I'm wrong, ha? O tuloy natin. The estate of Marcos Sr. was represented by his wife, former First Lady Imelda Marcos, and their children, Senator Amy Marcos, President Ferdinand Bongbong Marcos, and Irene Marcos Araneta. Quote, consequently, the petition for review on certiorari. Ang hirap naman banggitin ito. Certiorari. Ano po ang ibig sabihin ng certiorari? Mga kayo, correct me kung mali na yung pronunciation ko nito. Pasensya na po sa mga abogado. Bulol po tayo, no? Certiorari. Yun na lang po. Ano po ibig sabihin yan? Simply defined as writ. Ibig sabihin kasulatan, no? Magbigay ng desisyon by which a higher court reviews some lower court's decision. Yan po. So therefore, Supreme Court, the highest court in the land, sila ang nagbigay ng desisyon doon sa desisyon ng lower court. O sino yun? O di yung Sandigan Bayan. So therefore, mga kababayan, nagbigay po ng desisyon ang Supreme Court. They're upheld. Kinakatigan nila yung desisyon ng Sandigan Bayan. Ano ang dahilan? Ulitin lang natin. Consequently, the petition for review on certiorari of the Republic of the Philippines is denied for lack of merit. Unang-una, no? Dapat binuwag na yan. Nung wala na si Curicong, binuwag nyo na yan. Di po ba? Ano ang pakinabang nitong PCGG? Sorry ang meaning pala ng PCGG, Presidential Commission on Good Government. I'm correcting myself. Pasensya na po kasi kinalimutan ko na yan. Akala ko wala na to. No? Biruin nyo, nag-e-exist pa rin sila. Hindi na nahiya, ang kakapal ng muka. Wala nga kayong mapatunayan. Ang dami pong kaso na ibinasura. Kasi lack of merit, lack of evidence. Ano pang ginagawa nyo dyan? Just dissolve. No? Just dissolve that agency. It's useless. Hindi po yan batas. It was not created by a law or a bill. Executive Order number 1 by your former President Corazon Aquino just to go after the illegal wealth daw ng mga Marcoses and their cronies. Eto pa, tuloy natin. The Republic, through the Presidential Commission on Good Government or the PCGG, in 1987, filed a complaint before the Sandigan Bayan against Marcos Sr., former First Lady Imelda Marcos, Lucio Tan, Don Perry, and 22 others for alleged ill-gotten wealth. Biruin nyo, 1987. I think this is the time they were created. How many years na? Mga kababayan? 36 years. Noong 2012, nagdesisyon ang Sandigan Bayan. Kung 1987 yan, ilan? 25 years. Tapos, inakyat nila, talo sila. Inakyat sa Supreme Court. It took them 11 years to review that. And Supreme Court said, we are upholding, kinakatigan namin ang desisyon ng Sandigan Bayan. For 36 years, that's justice for the Marcoses and these people that been involved. No? Yung
yung sinama na itong PCGG. Di ba how evil is that? Di ba? In 2012, the Sandigan Bayan dismissed the complaint, saying the Republic or the PCGG failed to discharge its burden to prove that the assets and properties were ill-gotten wealth because it was not shown that the same originated from government sources. Kita nyo? Hindi nila mapatunayan na itong mga estate, mga properties, mga ari-arian, halimbawa mga lupa or bahay, ang pinanggalingan daw ng sources ng funds niyan ay galing sa gobyerno. Hindi ma-prove po ng PCGG. Di ba? O ito pa. Meanwhile, the Sandigan Bayan in September 2012 dismissed the motion for reconsideration filed by the Republic. Siyempre. Wala na. Nag-MR pa pala sila noong 2012. O ano? Wala kasing mapakita na concrete evidence. In affirming the decision, the Supreme Court said the evidence used by the Republic established the manner in which the respondents allegedly acquired ill-gotten wealth. The court said the evidence presented included Imelda's amended answer, Tan's written disclosure, Marcos Jr.'s testimony, and Rolando Gapud's affidavit. Quote, "It was not shown through these pieces of evidence if and how respondents took undue advantage of their office, authority, influence, connection, or relationship." It said, tingnan nyo, kung bagat chismis lang eh. Hindi mapatunayan dun sa statement nitong mga to na sila ay gumamit ng pera ng kaban ng bayan to acquire those estates or properties. Nagko-conclude itong PCG. Gago ano? According to the court, for properties to be considered ill-gotten wealth, they must have originated from the government and they must have been taken through illegal means. In Imelda's amended answer, the Republic said, o yung PCGG, she appeared to have alleged that Marcos have 60% beneficial ownership of several of Tan's companies. It is said this supported the theory that Marcos concealed ill-gotten wealth. Yun lang. However, the respondents claimed that the amended answer contradicted the theory as the allegation that he owned 60% is inconsistent with the allegation that the ill-gotten wealth was resource of the government. Considering that the amended answer was never admitted as a pleading, it cannot be considered as judicial admission. Buti nga. O kung ano man po ibig sabihin niya, buti nga pa rin sa inyo. Ay, nako. Grabe Grabe ang pang-aalipusta talaga, ang panggigipit sa mga Marcos. Grabe ito. Kaya ang dami po dito mga kababayan, pero isa lang ito. Talo ang PCGG. Buti nga. Mabuti nga sa inyo, justice, sabi nga nila maski na delay than justice, justice pa rin yan. O ngayon, ano pa, mag-MR pa kayo? Ano pang mga bagong ebidensya ang ipapakita nyo? Ngayon po, yung mga anti-Marcos dyan, sasabihin, kasi kaya pinaburan sila dahil ang Presidente Marcos. Binabastos nyo ang desisyon ng Supreme Court. Dapat sa inyo, kung may maglalabas ng ganyang statement, kasuhan po ng mga hurado ng Supreme Court, lalo na kayo dyan sa Supreme Court and Bank. Hindi na po natin babasahin yung haba nito. No? Kung gusto nyo, kayo na lang po ang magbasa, i-research nyo na lang po. Nandito po yung mga 28 na kinasuhan, sinama po dyan, ang dami po nila. No? Diyan si Lucio Tan, no? Kilala niyo siguro. Bakit yung Lucio Tan yung may-ari ng PAL? No? Correct me if I'm wrong. Sinama pa si Lucio Tan, no? Grabe. Antong mga to siguro, yung mga pamilya nitong mga sinama dito, at least na sila, na-relieve na yung stress nila. At also, 18 corporations pala ang sinama pa dyan sa respondents na yan. Hindi na nahiya itong mga itong PCGG. Tulad na sinasabi ko, lahat ng magsasabi na kaya pinaburan ng Marcos dahil ang Presidente Marcos, Supreme Court and Bank, mga hurado, kasuhan nyo po sila dahil binabastos po ang inyong desisyon. Binabastos po ang hukuman. Minamalain kayo. Ibig sabihin, kayo po ay, kumbaga, na-impluensyahan kayo ng Pangulong Marcos. Ganun po ang gusto nilang iparating. No? Sana kung mayroong ganyan, ipahuli natin sa Supreme Court.
Pambabastos po yan sa ating kataas-taasang hukuman. Mga walang hiya eh. Talo na nga, bitter pa. Ganun talaga siguro, pag talunan, bitter. Puro ampalaya. No? Pero sa akin, tuwang-tuwa po ako dyan. Dahil ako po ay supporter ng Marcos. O yung mga loyalistang tunay, tuwang-tuwa rin dyan. No? Congratulations po kay Madam Imelda. Bye-bye, Dilawan. Sige pa, hanat pa kayo. No? Dapat talaga sa PCGG, i-abolish na yan. Walang kwenta yan. Nagsasayang lang tayo ng resources sa mga pinapasahod yan. Dapat i-abolish na yung EO number 1 ni Coricong. Mabuti nga sa inyo. Talo na naman kayo. Sana may finality na yun, correct me if I'm wrong. Kasi pag may finality na yun, wala nang MR. Ganon. Motion for reconsideration. Nagsasayang lang kayo ng oras, PCGG. Lusawin na sana kayo dyan, ma-dissolve na kayo, i-purge na kayo. Okay, punta naman tayo dito sa isang former president din. Pero ito, wapakels. Kasi sinabi niya, maski na mag-isa na lang siya sa kanyang partido, doon pa rin siya. Ayan, ito, mukhang magkakatotoo mga kababayan, ano? GMA News Online. 7 lawmakers from Duterte-chaired PDP Laban, DPEC, DPEC, to Romualdez led Lakas CMD. Ay, nagtatalunan na. Nako, Martin, yari ka na naman dito. Yari ka na naman sa mga Duterte natics. Nako, sa mga ni Digong. Nako, ewan ko. Talagang sasabihin nila, talagang may balak ang tumakbo sa 2028. Kasi, ayan, evident na. Lahat kinukuha mo na. Nagpapalakas ka na ng partido. Yan. O sino po ba itong mga 7 na ito? At least 7 lawmakers from PDP Laban, the political party chaired by former President Rodrigo Duterte, have jumped ship. Ay, nag-jump ship na sila. Ano ba kayo, mga marino? To Lakas CMD, the ruling party led by Speaker Martin Romualdez. This developed after 4 more, apat daw muna na former PDP Laban members took their oath as a new Lakas CMD members. Exactly a week after the House leadership led by Romualdez denounced the remarks made by Duterte against the House. So mga nasaktan po. So therefore sila, dating nasa ruling party kasi ang PDP Laban nung time ni Duterte, nag-jump ship na po sila. Kumbaga, the ship is sinking. Sabi nung kapitan nila, sige, jump ship na kayo, ako lang mag-isa ditong maiwan. Di ba? Sige, maiwan ka dyan. Sa bagay, ikaw ang kapitan talaga ang huling lulundag. Minsan hindi na lumulundag. It go down to the sinking boat. Di po ba? Ito yon. Ito ang mga tumalon. The latest addition to Lakas CMD are Representatives Edwin Olivares of Parañaque, Antonio Calixto of Pasay City, Glona Labad-Labad of Zamboanga del Norte, and Eduardo Rama Jr. of Cebu. Yan po. Tumalon, nag-jump ship. Prior to that, meron pa pong 3 na nag-jump ship. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung nagbitaw muna siya sa kanyang posisyon bilang secretary o treasurer ng PDP Laban bago niya sinabing yung nagsalita ng word na rotten ang HOR ay si Pangulong Duterte ninyo. Una dyan, si PDP Laban Solon Senior Deputy Speaker Aupelio Dong Gonzales. Siya yun. Si Carmelo Lasatin, taga Pampanga din. Salde Villa, si Quijor. Nag-join sila sa Lakas CMD. Sabi ko na, itong si Gonzales, since wala ka ng partido, join ka na. Sa Lakas CMD, the ruling party, sila ngayon, nangangalap sila. Di po ba? Tama, mali. So yun po, mga kababayan, mukhang the ship is sinking. So sa kanila lahat, nasaktan sila. Puro po itong mga mambabatas, mga House of Representatives. So nagja-jump ship na sila. Pero anong sabi ni Duterte? Kahit na ako mag-isa lang, titindigan ko yan. Hopefully, no? Siguro ang matitira na lang dyan ang mga loyal niya, si Bato, si Go, si Robin, sino pa? Antayin natin ang sarsuela sa PDP Laban na pinangungunahan ng inyong former President Duterte. Na ngayon, yung talagang mga makadigong, sasabihin sa mga ito, na mga former PDP Laban members, mga sip-sip. Mga walang paninindigan. Ayan lang po yan. Alam nyo naman sa politics, di ba?
addition, pero meron ding subtraction. O, tingnan nun nangyari. We subtracted ourselves to you and we added ourselves to the ruling party of Martin Romualdez. O, talagang lumalakas ka, Martin. Naku, maganda-handa ka na. 5 taon kang babatikusin ng mga nasa kabilang parlor. Di ba? O, ayan na. Ngayon, ito po ang matindi. Di ba? Sabi ko sa inyo, it's about the presidents and their daughters. Kasi, ito po, yan, si Harry Roque, sa kanyang parang na-blurt na parang Sara Amy for 2028. Oh, talaga may tandem na. Bakit Sara Amy? Mag-best friend yung dalawa eh. Pangalawa, sinabi ni Amy, maninindigan ako para kay dating Pangulong Duterte. At meron pa nga daw siyang nasabi, sabi nung kanyang isang na, ewan ko kung totoo sinabi ni Madam Amy, kasi galing lang doon sa isang na one loyal true friend is worth more than 10,000 relatives. Kung ano man ang ibig niyang sabihin doon, yun ang kanyang pananaw. Di po ba? Sa kanya yun eh. Bakit natin siya babatikusin dyan? Yun ang kanyang opinion sa sarili niya. Independent naman siya. Ngayon, depende na sa inyo if you will continue to support her or not. It depends on you. No? How do you take it personally? Or you just take it just a nonsense, in a nonsense no? So dito, itong Sara Amy tandem na ito, galing yan kay Roque. They want these two ladies na siya ang susunod na president and vice president. No? Sabi naman dito sa Abante, una sa balita, yan nga po, Sara Amy tandem, matunog sa 2028. Ha? Ayon kay Llamas, maraming political analysts ang nagsasabing hindi pwedeng magtambal sa presidential elections ang parehong babae, pero sa pagkakataong ito, baka mawasak ang kanilang paniniwala. O base po yan sa mga political analysts, walang parehong babae ang nagtatandem for higher position sa national election. Di po ba? O, quote, nagiging probable ngayon iyan. Yung ganyang klaseng option, 2 babae for the first time, baka sakaling tumakbo. Aniya, mismong si dating presidential spokesperson Harry Roque naniniwala na magiging magandang tambalan ang Sara Amy sa 2028. Wow. Oh, yan, halimbawa lang yan sila. Ha? Silang dalawa. All the president's daughters. Kasi yung una, si Bongbong at Sara, all the president's kids. Ito, all the president's daughters. Paano naman yun sa mga oposisyon? Yung oposisyon ng dilawan. Anti-Marcos, anti-Duterte, Meklawan. O sino yung sasabak nila? Nakita ko po lang sa ating paglilibot. Dilima Hontiveros. wait a second. Paano si Lenlen? Paano siya? Di ba? Wala. Baka binasura na tong si Lenlen. Wala eh. Walang alam. Buti pa si Hontiveros. No? Nag-iingay. Si Dilima, igugroom. Gagamitin yung kanyang paglaya, pagiging api sa loob ng bilangguan. Lakas ng girl tandem. No? Ladies and women. Talaga naman O paano na kayo mga men? Kasi daw po, ang mga lalaki walang yag balls. Buti pa ang mga babae, may yag balls. Bakit? Tignan nyo. Si Dilima daw. Talagang sinuko niya sarili niya during ni Duterte. Hindi siya nagtago. Nasaan si Bantag? Nasaan si Tebes? Yun ang mga nilalarawan nila. Mga lalaking may physical balls pero sa katotohanan, wala silang balls sa paninindigan. Pero si Dilima, kababaeng tao, may balls. Yan. Yan ang dapat na maging presidente, matapang. Ipag-ibabalik nyo yung mga yan. Ano kayo mangyayari sa bansa natin? Puro resback. Puro pagbawi sa mga naging kalaban nila. Puro resback sa mga taong umalipin sa kanila. Anong pinagkaiba nila kay Pinoy? Wala. Ganun na lang ang mangyayari sa atin. Paano naman yung tambalang Tokis?
tambalang Brosas Castro, babae din yun. O sige, paano pag yan ang nagwagi? Ha? Anong mangyayari sa bansa? Wala ng pulis, walang militar, chaos. Magiging communist na ang Pilipinas. Gusto nyo ba yun? Kasi mga left-leaning yan. O, sino pa gusto nyo itambal dyan? Artista, gusto nyo? Ha? Sino artista gusto nyo? Babae, babae daw. Malakas ang panahon ng babae yan, 2028. Ha? Ang tanongin nyo, anong paninindigan nito? Mga ito, si Sara at si Amy, pagdating sa national interest ng ating bansa. Ano ang magiging relasyon nyo o ang statement nyo tungkol sa mga Chino? Tungkol sa West Philippine Sea? Kung di sila makapagbigay ng tamang stance, that they will fight the sovereign rights of the Philippines on the West Philippine Sea, on its exclusive economic zone, sa akin, it's not a guarantee na pwede kayong manalo. So far ngayon, kailangan labanan natin ang bully sa West Philippine Sea. You have to make a firm stand. Manindigan kayo. Anong paninindigan ninyo? Hindi lang sa loob ng bansa. Hindi lang sa mga insurgents. Kasama rin ang katubigan natin. Kasi may buhay sa tubig na yan. So far ngayon sa akin mga kababayan, alam ko magagalit kayo, lalo na itong mga Duterte. Ha? So far ngayon, wala pa akong naririnig. Right now, hindi yung mga previous statement nila from the previous years. Walang statement niya si Sara. Wala ring statement si Amy Marcos. O baka silent worker lang sila. Pero people wants to know where your stand is. They want to know. Hindi sa marites, but they want to really know. Ano? Hindi ikaw ang presidente. Si Martin, hindi presidente. Si Hontiveros, hindi presidente. Si Senate President, hindi presidente ng bansa. The other senators, they're not the president. Pero ikaw, Vice President, ikaw, Amy Marcos, senator ka, but what is your stand on the West Philippine Sea? Alam natin may mga stands kayo dyan sa issue, lalong-lalo na si Sara Duterte against the insurgents. But what's her stand dyan sa West Philippine Sea? Sabi nyo, wala siyang foreign policy. So magkakaroon siya ng foreign policy pag presidente niya siya. Pero gustong malaman ng tao ano ang stand niya. Di po ba? Hindi, ilagay nyo na kay Bongbong yan. Can you not even support the Philippines? Kala ko ba mahalin natin ang Pilipinas? Hindi ba parte ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Hindi pa parte ng Pilipinas ang exclusive economic zone na kung saan meron tayong arbitral ruling na inaward sa atin? Why? Pasensya naman po, no? Yun lang ang gusto kong malaman. Where are they at? Di po ba? Kayo po, mga kababayan, a-agree ba kayo dyan? Sara Amy, ang sarap pakinggan, di ba? Yes. Masarap yan. Sa akin, gusto ko rin silang manalo, but I want to see, mostly kay Sara, the political maturity. Ano yung iyong stand sa mga crucial na mga problema na kinakaharap ng bansa, except yung insurgents. Alam namin, malakas ang stand mo dyan. You want to eradicate insurgents. Yes, nandyan niya evidence yan eh. Di ba binlurt out nga ng tatay mo yan? You want to strengthen the defense because you want everybody go to ROTC. But how about that West Philippine Sea where we have millions of resources underneath that water? Yun po yun at ini-encroach ng China. No? Siguro magbigay ka ng statement. We want to have a firm statement and then panindigan mo yan. Ganun po. Kasi ikaw daw ang susunod na leader. Sinisiraan na nga yung sabi nilang magiging fierce competitor mo, si Martin Romualdez. Kasi nakita na nila sa bolang kristal nila ng mga political analysts na kayong dalawa ang maglalaban sa 2028. Totoo ba yan? Di po ba? Mga kampo mo na nagsasabi niyan, Sara Duterte. Dahil siguro, sumakay na sila ng DeLorean ni Michael J. Fox and they went to 2028 who is ruling, who is the president of the country on that particular year. Di ba? Advance mag-isip.
Kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.